Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa Reading Bulilit. Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang letrang NG na may tunog na Magsimula na tayo. Tingnan ang mga sumusunod na larawan. Ano ang kanilang mga pangalan? Ngipin, saging, sungay, pating, unggoy, ilong. Ang mga nabanggit na larawan ay may tunog na Paano ba natin gawin ang tunog na Upang gawin ang tunog na ilapit ang likod ng iyong dila sa itaas na bahagi ng iyong bibig. Panatilihing hindi gumagalaw ang iyong bibig at hayaang dumaloy ang hangin palabas mula sa iyong ilong. Ngayon, bigasin ang tunog na Subukan ulit natin. Aralin natin ang ilang mga halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa letrang NG. Sabihin ang salitang ngiti ng dahan-dahan at pakinggan ang tunog ng NG sa simula. Mag-practice ng pagsabi ng ngiti at pansinin kung paano ang pakiramdam ng iyong bibig kapag ginagawa mo ang tunog ng letrang NG. Subukan nating ihiwalay ang tunog na sa simula ng bawat salita. Handa ka na? Iti, ngiti. Ipin, ngipin. Uso, nguso. Ilo, ngilo. Ulitin natin. Ngiti, ngipin, nguso, ngilo. Ngayon tayo ay magsanay. Tingnan ang mga sumusunod na larawan. Pangalanan ang mga ito at itaas ang iyong kamay kung ang pangalan ng larawan ay mayroong tunog na Handa na ba kayo? Mayroon ba itong tunog na Mayroon. Ito ay sanggol. Sanggol. Mayroon ba itong tunog na Mayroon. Ito ay saging. Saging. Mayroon ba itong tunog na Mayroon. Ito ay talong. Talong. Mayroon ba itong tunog na Wala. Ito ay mata. Mata. Mayroon ba itong tunog na Mayroon. Ito ay ilong. Ilong. Mayroon ba itong tunog na Wala. Ito ay niyog. Niyog. Mayroon ba itong tunog na Mayroon. Ito ay mangga. Mangga. Mayroon ba itong tunog na Wala. Ito ay pakwan. Pakwan. Wala itong tunog na Mayroon ba itong tunog na Mayroon. Ito ay sing-sing. S-I-ng-s.
sing-sing. Ang mga larawan sa ibaba ay mayroong tunog na sanggol, saging, talong, ilong, mangga, sing-sing. Magsulat naman tayo ngayon. Ang letrang NG ay tumutukoy sa tunog na Ito ang malaking letrang NG at ito naman ang maliit na letrang NG. Magsulat tayo sa hangin. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang mga letra. Handa ka na ba? Upang magsulat ng malaking N, magsimula sa pagguhit ng isang tuwid na linya pababa. Pagkatapos, mula sa itaas, gumuhit ng pahilig na linya pababa pa kanan. Sa wakas, gumuhit ng isa pang tuwid na linya pataas mula sa ibaba ng pahilig na linya. Ngayon, mayroon ka ng malaking letrang N. Paano naman isulat ang malaking letrang G? Upang isulat ang malaking letrang G, magsimula sa itaas, gumuhit ng isang kurba pababa at paikot. Pagkatapos, magdagdag ng isang maliit na pahalang na linya sa gitnang bahagi ng kurba. Ganyan ang pagsusulat ng malaking letrang G. Kapag pinagsama ang malaking letrang N at malaking letrang G, mayroon kang malaking letrang NG. Para naman isulat ang maliit na letrang N, magsimula sa pagguhit ng isang tuwid na linya pababa. Pagkatapos, bumalik sa itaas at gumawa ng isang kurba pa kanan at pababa upang tapusin ang letra. Ganyan ang paraan ng pagsusulat ng maliit na letrang N. Upang isulat naman ng maliit na letrang G, magsimula sa pagguhit ng isang maliit na bilog. Pagkatapos, mula sa gilid ng bilog, gumuhit ng isang tuwid na linya pababa na may kurba papunta sa kaliwa. Ganyan ang paraan ng pagsusulat ng maliit na G. Ngayon, natutuhan na natin ang letrang NG. Patuloy tayong mag-ensayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalimutan, bawat letrang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin. Paalam!